Mainit na usapin ngayon, hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa international music industry, ang napapabalitang pag-alis di umano ng Pinoy lead vocalist na si Arnel Pineda sa sikat na 80s American rock superband na Journey. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pag-alis di umano ni Arnel Pineda sa Journey. The viral performance of Arnel Pineda. Matatandaan na taong 1997 na magpaalam ang original na vocalist na si Steve Perry sa grupo dahil sa kawalan niya ng kakayahang mag-perform on stage dahil sa tinamong hip injury. Iba-iba ang kinuhang vocalist ng banda pero hindi rin nagtagal ang mga ito. Hanggang makaabot sa kaalaman ng banda ang YouTube video ni Arnel na kinakanta ang kanilang mga hits noong singer pa ito sa kinabibilangang banda sa Olongapo. Taong 2008 nang official na in-announce ang pagiging member ni Arnel sa Journey bilang vocalist. Sa mga lumipas na taon ay patuloy na pinapamalas ni Arnel ang kanyang husay at pinatunayang nararapat sa kanya ang ipinagkatiwalang posisyon ng banda. Hindi din may pagkakaila ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tagahanga ng Journey na siyang isa sa mga nagsilbi niyang inspirasyon upang pag-igihan pa ang ginagawa at ibigay ang best performance. Masasabing malaking parte para kay Arnel ang ibinibigay na suporta sa kanya ng mga fans dahil isa ito sa kinakaharap niya ngayon matapos niyang makatanggap ng kritisismo sa naging performance niya sa isang music festival kamakailan. Noong September 15, 2024, nag-perform ang Journey sa Rock in Rio Music Festival na ginanap sa Rio de Janeiro, Brazil. Kasama ni Arnel ang mga miyembro ng banda na sila Neil Sean, Jonathan Cain, Dean Castronovo, Jason Derlatka at Todd Jensen. Pinerform nila ng live ang mga sikat nilang awitin. Sa dami ng pinerform na kanta ng Journey, may isang napansin ang kanilang fans. Ito ay na magsimulang kantahin ni Arnel ang 1981 hit track na Don't Stop Believing. Isang Facebook page mula sa Brazil ang nag-upload sa social media ng video clip ni Arnel habang siya'y kumakanta ng sikat nilang awitin. Ngunit kapansin-pansin dito ang hirap na pag-abot ni Arnel sa mga high note ng kanta at nahaharap sa mga technical na problema tulad ng issue sa ear monitor. Ang kaganapang ito ay ikinadismaya ng ilan nilang tagahanga at na ibang kumestyon ang kakayahan ni Arnel kung kaya pa ba nitong makapagtanghal lalo na sa biritan. Arnel offers to quit Journey following fans' criticisms. Ang puna ay mabilis namang nakarating kay Arnel, kaya't agad din siyang humingi ng paumanhin sa mga dismayadong fan. Sa pamamagitan ng isang Facebook post noong Linggo, September 2022, sinimulan niya ang mensahe sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa lahat ng dumalo sa mga palabas ng Journey simula noong Pebrero ng taong ito. Pagkatapos ay tinalakay niya ang hindi niya magandang performance at sinabi ni Arnel na katulad ng iba ay dismayado rin siya sa kanyang naging pagtatanghal. Kalakip nito ang pasasalamat niya sa patuloy na tumatangkilik sa kanilang banda at paghingi ng tawad sa gawi ng kanyang pagkanta. Mahihinuhang maging ang masasakit at negatibong komento ay binabasa ni Arnel na naging dahilan kung bakit siya lubhang naapektuhan sa pangyayari. Sa baba nito ay nilakip niya ang video link ng kanyang viral performance na inilabas ng Facebook page na Behind the Songs. Ibinahagi ni Arnel ang emosyonal na epekto ng karanasang ito sa kanya. Inamin na siya ay nagdusa at patuloy na nagdurusa sa mental at emosyonal na aspeto. Gayunpaman, tiniyak niya sa mga tagahanga na magiging maayos din siya sa kalaunan. Umabot na raw siya sa puntong kailangan na niyang humingi ng payo at suhestyon. Dito ay inanyayahan niya ang mga fans na makilahok sa isang online poll para magpasya kung nararapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagiging lead vocalist ng Journey o kung kailangan na niyang umalis dito. Ang resulta ay nakadepende sa bilang ng mga boto na kanyang matatanggap. Mensahe ni Arnel, "So here's the deal. I am offering you a chance now, especially those who have hated me and never liked me from the very beginning, to simply text go or stay right here. If go reaches 1 million, I'm stepping out for good." Sa huli ay nagpasalamat si Arnel sa lahat ng fans at mga kaibigan na naniwala sa kanya mula simula. Samantala sa comment section ng post ni Arnel ay bumuhos ang suporta ng kanyang mga tagahanga at kapwa celebrities na nagsasabing manatili siya sa banda at wag nang pakaisipin pa ang mga bumabatikos sa kanya. Arnel received support from bandmates. Bagamat patuloy ang natatanggap na batikos online, hindi naman nawawala ang pagbuhos ng suporta kay Arnel ng ilan sa mga malalapit niyang kaibigan at tagahanga.
Isa nga sa nangunang nagpahayag ng suporta sa kanya ay ang kanyang mga kabanda. Gumawa ng pambihirang paglitaw sa social media si Journey drummer Dean Castronovo upang ipagtanggol si Arnel. Sa isang post na isinulat mismo ni Dean, hindi na kanyang social media manager, nagpadala siya ng matibay na mensahe sa mga troll na ayon sa kanya, hindi kailanman makakagawa ng mga bagay na kayang gawin ni Arnel. Idinagdag niya na ang mga mang-aawit na katulad ni Arnel ay kailangang ibigay ang lahat sa bawat performance o harapin ang mga troll at ang kanilang labis na opinyon. Ayon kay Dean, kaunti lang ang mga tao na makakagawa ng mga bagay na kayang gawin ni Arnel nang walang ego at may passion at grace. Sinabi niya na si Arnel ay kanyang pamilya at pinaalalahanan ang mga troll na hindi nila dapat salingin ang kanyang pamilya dahil siya isang masugid na tagapagtanggol nito. Tinatanggap ni Dean na may karapatan ang mga tao sa malayang pagsasalita, ngunit nagtanong siya kung ito ba ay mabuti, totoo at kinakailangan. Ayon sa kanya, nakita na nila ang meme na yon at totoo ito sa lahat ng pagkakataon. Nagtapos siya sa linyang, "To the people who get it, thank you, we appreciate you. To the inept, prove it, and walk it or shut it." Ang founder and guitarist ng Journey na si Neil Schon ay nagsalita din sa social media upang ipakita ang suporta kay Arnel. Ngunit ito isang kwento na puno ng mga twist at turns na nagdala sa kanila sa pinakabagong pagbabago na talagang kapansin-pansin ang di umano'y pananabotahe sa kanilang banda. Sa Facebook post ni Neil, inakusahan niya ang Avenged Sevenfold na nag-perform ng sumunod na gabi na nakaapekto sa tunog ng Journey at nagbahagi ng mga clip mula sa parehong Rock in Rio concert upang patunayan na ang mga issue sa boses at tunog ay hindi masyadong nakaapekto sa kasiyahan ng crowd sa palabas. Nagdagdag si Neil ng isa pang clip na nagpapakita na ang Journey ay nakatanggap ng bow sa pagtatapos sa kanilang performance sa Rio at sinabi na ang headline act ay nagpatupad ng kontrol sa tunog ng kanyang banda. Ang Avenged Sevenfold, isang Grammy-nominated metal band na naglabas na kanilang unang album noong 2001, ang naging headliner sa gabing nag-perform ang Journey sa event sa Rio de Janeiro. Ayon kay Neil, sila ang nagkontrol sa tunog ng Journey sa music festival. Nang tanungin ng isang follower kung hindi ba maaaring ayusin ang sound tech ng Journey ang problema, sumagot si Neil ng hindi. Isang tagahanga naman ang nagpaliwanag na ang sound equipment ay maaaring nakalock at may password protection. Nang tanungin kung bakit Avenged Sevenfold ang naging headliner sa halip na Journey, simpleng sinabi ni Neil, politics. Hindi ba tumutugon ang Avenged Sevenfold sa akusasyon? Samantala, sa isang hiwalay na post, inakusahan ni Neil ang mga ode and bot blogs na nag-embento ng orihinal na kwento. Binahagi niya ang video clip ng Brazil concert at tinawag ang mga fabricated na balita online. Kaya pinayuhan niya si Arnel na huwag makinig sa mga blog na ito at sinabing napakagaling nito. Sa isang follow-up post, ibinahagi ni Neil ang mga komento ng kabanda sa pagsasabing, "I completely agree with Dean on this. Enough BS and drama brought on by all these clickbait blogs." Sa Instagram noong Martes, September 24, nag-post naman ang Journey keyboardist na si Jonathan Cain ng larawan niya kasama si Arnel habang nagpe-perform, kalakip ang mensahe ng pasasalamat at pang-iengganyo niya sa kanilang lead vocalist na wag lisanin ang kanilang grupo. Mababasa sa kanyang caption, "Arnel at Arnel Pineda 2007, 16 years and strong. You're not going anywhere. Love you and grateful for you." Bukod sa kanyang bandmates, nagpakita rin ng suporta kay Arnel si Tony Harnell ng Norwegian hard rock band na TNT. Nagkomento si Tony sa mismong Facebook page na nag-upload ng video ng performance ni Arnel sa Brazil. Dito, idiniin ni Tony na tanging paninira kay Arnel ang nakikita niyang pakay na nasabing Facebook post. Sinabi ni Tony bilang isang professional na mang-aawit sa mahigit 4 na dekada na makakasiguro siya na bawat mang-aawit na regular na nagpe-perform o nag-tour ay may mga hindi magandang gabi. Ayon sa kanya, hindi nakikita ang dahilan ng post na yon kundi upang magdulot ng negatibidad kay Arnel. Dagdag pa niya, magaling na trabaho ang nagawa ni Arnel at nais siyang hamunin ang sino man na magkaroon ng perpektong gabi sa bawat gabi habang umaawit ang mga kanta ni Steve Perry. Hinimok niya ang mga tao na hayaan si Arnel na gawin niya ang kanyang ginagawa. Kauli ng usaping ito sa isang video na ibinahagi ni Arnel sa kanyang Instagram noong Martes, September 24, muli siya nagsalita. Sinabi niya na una sa lahat, nais siyang humingi ng paumanhin para sa abalang na idulot niya sa lahat ng tapat na tagahanga ng Journey. Ayon sa kanya, hindi niya ito ginawa para sa makasariling dahilan
o para makaramdam ng kasiyahan. Lahad ni Arnel, ikinagalit niya na may ilang tao na nang-exploit sa kanya para sa masamang layunin. Idinagdag niya na ang mga taong yon ay nagtatago sa likod ng mga cellphone at computer upang ipahayag ang kanilang galit sa kanya. Sa kabila nito, binigyang diin ni Arnel na siya ay nagpapasalamat sa mga mabubuting tao na tumulong sa kanya at nagpakita ng kabaitan. Giniit din niya na ang banda ay good as one at ang nangyaring insidente ay bahagi lamang anya ng kanyang spiritual journey.